So ito pong sasakyan ito po ay 1924 Packard Single Six Touring. Ito po ay ginamit po ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. So ito po yung sasakyan po ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet po. Okay, next naman Ang tayo. next po ay ang ginamit po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito po ang 1980 Continental Mark VI Signature Series po. Yun pa rin, ang laki pa rin talaga niya, ang haba, no? Yes, so mahaba po ang kanilang mga... So guys, no, para ma-visualize nyo lang guys, yan. Ang Presidential Car Museum sa Quezon City ay isa sa mga 28 museum na pinangangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Dito makikita ang koleksyon ng mga opisyal na sasakyan na ginamit ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Mga sasakyang hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi mga tahimik na saksi sa mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. At pagpasok sa museo ay tila babalik tayo sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bansa. Bawat sasakyan ay may sariling kwento at konektado sa mga pinunong humubog sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamatandang sasakyan sa koleksyon ay ang 1924 Packard Single Six Touring ni General Emilio Aguinaldo. Noong 1920 ay kilala ang Packard bilang isa sa mga pinakamarangyang sasakyan sa mundo at naging paborito ng maraming pinuno at kilalang personalidad. At bago ang kanyang pagpanaw noong 1964, ipinagkaloob ni Aguinaldo ang sasakyang ito sa pamahalaan upang mapangalagaan bilang bahagi ng pambansang pamana. Habang nagpapatuloy ang exhibit, makikita rin ng mga sasakyang ginamit ng mga sumunod na Pangulo, kabilang sina Ramon Magsaysay, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel V. Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Bawat isa ay sumasailalim sa teknolohiya, disenyo at antas ng seguridad ng kanilang panahon. Ngunit hindi lamang ang presidential car sa matatagpuan sa museo. Mayroon ding special gallery para kay Carlos P. Romulo na nagbibigay pugay sa isa sa mga pinakadakilang diplomat at pampublikong lingkod ng Pilipinas. Dito makikita ang iba't ibang personal na gamit at artifacts ni Romulo, kabilang ang replika ng kanyang portrait na ipininta ng pambansang alagad na sining na si Fernando Amorsolo. At isa rin sa mga pinakamahalagang artifact sa exhibit ay ang pasaporte ni Carlos P. Romulo, isang tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay at misyon bilang kinatawan ng Pilipinas sa pandaigdigang diplomasya. At sa kabuuan, ang Presidential Car Museum ay higit pa sa isang koleksyon ng mga presidential car. Isa itong paalala na ang bawat sasakyan ay naging tahimik na saksi sa mga desisyon, pagbabago at pangyayaring humubog sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito tayo ngayon sa Quezon City Memorial Circle. Dito sa may Quezon City po yan. Actually, wala talaga dapat tayong vlog ngayon, no? So, naabutan ako ng ulan dito sa may Quezon City Circle. Yan, guys. Pauwi na ako. May pupuntahan lang sana ako dito. Pero dahil meron ng bagyo dito, meron tayong pupuntahan ngayon. At siyempre, may dala tayong camera. At samahan nyo ako, pupuntahan natin yung Presidential Car Museum na malapit lang dito, guys. Dito sa pinag-stayan ko yan. Kasi dito ako kumakain kanina. Ngayon ang tagal ng ng ulan. So sa likod nito, dito yung daanan, guys, yan. Papunta doon sa may Presidential Car Museum. Puntahan muna natin, papashare ko muna kayo, no. So tara, at silipin natin yung Presidential Car Museum. Sir Chris, good afternoon po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock dito po sa napakaganda pong museum ninyo. Sir, bigyan nyo naman po kami ng short history lang po about po dito sa museum before po tayo mag-proceed sa loob. So, welcome po sa Presidential Car Museum. Ito po ay isa po sa mga 28 museums po under ng NHCP or National Historical Commission of the Philippines. Ito po ay naitayo po nito pong nag-open po nitong August 19, 2018. Ayan po. So it houses po 15 vintage vehicles po na ginamit po ng ating mga pangulo at ng mga historical figures po natin. Ayan. So ito po ay naglalaman po ng mga makasaysayan po ng mga sasakyan. Ayan. Oo. So ibig sabihin, sir, 15 cars po ang nandito sa loob. Okay. Iba-iba po mga presidente ang gumamit po nun. So yun, guys, 15 na car pala yung makikita natin dito sa may loob. Bali, ito yung papasok dito sa may loob. Ayan. Yes po. Yes. Wow, naka-aircon na. Ayan ang itsura dito, guys. Andito yung kanilang front desk. Ayan, pagka pupunta kayo dito, ayan sila, sir. Pwede kayong magpa-assist sa kanila. So ito na pala yung pinaka mismong papasok, sir, no? Yes po. Ito po yung ating po main gallery po. Kung saan po nakalagay po ang mga historical vehicles po or mga vintage vehicles po natin. Ayan po. So, puntahan po natin yung kauna-unahan po nating mga sasakyan po dito po sa ating po museo. Ang sasakyan po ng ginamit po natin po Pangulong Emilio Aguinaldo. Okay. So, kay Emilio Aguinaldo na po yung pupuntahan natin. Wow, nasa gitna pala talaga, no? Yes po. Ayun po. So, ito pong sasakyan ito po ay 1924 Packard Single Six Touring. Ito po ay ginamit po ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo.
Pero hindi niya po ito nagamit during his presidency, pero nagamit niya po ito way after po, nung kanya po pagiging Pangulo. And ito po ay isa po sa mga sasakyan po na ginagamit lamang po ng mga statesmen po, or mga tao po na nasa gobyerno or sa pamahalaan po. And ito po ay i-donate ng ating pong Pangulong Emilio Aguinaldo bago po siya mamatay noong 1964. Ayan po. So, kasama po ng donation nito ay yung sa kanya pong sasakyan at yung kanya pong estado or yung state niya po sa Kawit, Cavite. So, punta naman po tayo sa pangalawa pong sasakyan. Ang sasakyan po na ginamit po ng Pangulong Manuel L. Quezon. Oo. Sir, pwede malapitan Kasi lang saglit, oo. Yung itsura. So guys, ito yung itsura ng na sasakyan ni Emilio Aguinaldo, no? Ganda, no? So, ang sabi ni Sir, ginamit daw to ni Emilio Aguinaldo after na Yes, ng nung kanyang presidency. ng presidente, no? So, hindi po ito yung kauna-unahang presidential car. Ito po ay, pero ito po yung pinakaluma po. Kasi ang pinakauna-unahan pong presidential car, ito pong sasakyan po na ginamit po ng ating Pangulong Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon. So guys, ito naman kay Manuel L. Quezon naman to. So, ito po yung sasakyan po ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet po. So, ito po ay isa po sa tatlong pinaka-rare po na sasakyan po natin dito po sa ating museo dahil ito po ay meron lamang pong 160 units po sa kanya pong pagkakagawa noon. Nung ito po ay pinoproduce po noon ay 160 units lamang po ang meron po. Ayan. So ito po ay isa po sa mga pinaka-rare natin pong collections po dito po sa ating museum. So 160 lang pala sir Yes ang po. And ito po ay ibinasa po kay Douglas MacArthur nang siya po ay bigyan po ng titulo bilang Field Marshal po ng ating Philippine Army po. So ito po ay donate or binigay po kay Douglas MacArthur. Wow. Mas kilala po nakilala po natin sa katagapong I Shall Return. Ayan po. Wow. So dalawa pala sila sir ang Yes na ito. po. Gumamit Nagumamit na itong sasakyan na to. Tsaka ang laki niya sir ano? Opo. Ayan guys, so ang laki oh. Kung makikita natin dito sa may harapan. Ayan oh. Yung loob oh. Hindi lang tayo makalapit sa loob. Pero yan yung pinaka Ilan seater ba to sir? Tingnan niyo. Yan ay nasa 6-seater po. 6-seater. Tapos yung harapan niya ang haba ano? Opo. Grabe, ang ganda no. Ang laki ng body niya. Oo. Opo. Yung mga sakit po kasi noon ay medyo malaki po. Oo. Compared po ngayon na mas maliliit na po ang mga sakyan po. Maliban po kapag yung sakyan po ay SUV. Though, kahit SUV po ay medyo maliit pa rin compared po sa mga sakyan po natin. So dito sir, ito naman po yung sakyan po na pangalawa ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ito po ang 1937 Chrysler Airflow or Custom Imperial CW po. So ito po ay isa rin po sa tatlong rare natin pong collections dito po sa ating museum dahil ito po ay isa lamang po sa 30,000 units po na na-produce po during its 4 years of production. Ayan. And compared po sa mga naunang sakyan, ito po ay mas mabilis na po compared po doon kay Aguinaldo sa sasakyan po na unang ginamit po natin Pangulong Manuel L. Quezon dahil yung itsura niya po, mas maganda na po yung airflow. Aerodynamics po ng kanya pong sasakyan. So hindi na po siya tumatama dun po sa ating windshield. Mas maganda na po yung tama po ng hangin and mas mabilis na po siyang tumatama. oo. So yung hangin, pag ano na ang tama. Yes po. Galing no. Tsaka ang lalaki ng mga sasakyan, sir ano? Opo. Ito ba sir, ano ba to? Umano ba to? Maandar Hindi pa na rin po. ba? Ang mga sasakyan po natin dito ay ni-restore po for display purposes na lang po. So hindi na po Okay. sila functional. So hindi na talaga siya ano, na umaandar ano? Yes po. So yun guys, ito yung isa pang sasakyan ni Manuel L. Quezon. Ngayon naman po, dito po tayo sa sumunod pong sasakyan na ginamit po ng Pangulong Jose P. Laurel at Pangulong Sergio Osmeña po. So ito po ang 1942 Packard Custom Super 8 180 limousine. So dalawa po yung Pangulong gumamit nito kasi po nung si Pangulong Osmeña po ay nanungkulan bilang Pangulo, tayo po ay under po ng World War II. Opo. So ang ating pong ekonomiya ay bagsak, kaya po minabuti po ng ating Pangulong Osmeña na gamitin nila lamang po ang sasakyan na ginamit po ng Pangulong Laurel. Yan. So ito pong sasakyan ito ay ginagamit po ng mga upperclassmen, so yung mga mayayaman lang at Opo. mga nasa pamahalaan. And the features po yung kanya pong steering wheel ay sinasabi po nagawa po sa ivory or sa tusk na nagmumula po sa ivory po nagmumula po sa tusk ng mga elephants. And ito po ay ang kauna-unahan pong air-conditioned vehicle po sa atin pong museo. Kasi po yung tatlo po ay hindi pa po sila air-conditioned. Ito po yung kauna-unahan pong
Air condition. Yes po. And meron din po siyang FM radio. May radyo Yes, na rin. may radyo. Oo. Kumbaga parang nade-develop na yung ano, no? Yes po. Yung, Unti-unti po. nade-develop na siya. Ang laki talaga niya, sir, no? Yes po. Tsaka ang ganda. Dalawa pala to, pinasa na lang pala ni... Opo. ano Kasi to? hindi na po kaya pa mag-produce or magkumuha po ng sasakyan po ni Pangulong Osmeña dahil nga po bagsak po ating ekonomiya. Oo. So kaya ino na lang sa kanya. Opo. Pinasa na kay ano, kay Laurel. Yes po. So yun guys, ganda oh. So dito naman tayo sa susunod. Ito naman po ang ginamit pong sasakyan ni Pangulong Manuel Rojas, ang 1940 Cadillac Fleetwood Series 60 Special Sedan. Ayan po. So ito po ay considered po na isa po sa mga pinakamalakas at pinakamabilis pong sasakyan. Kasi kung mapapansin niyo po, yung kanya pong hood, kanya pong grill ay masyadong malaki. So ito po ay nag-house po ng malaking engine na kaya niya po magpatakbo ng mabilis and malakas po. Tapos nasa kanan yung Yes po. manibela sir. Ayun po. Mapapansin niyo po, nasa kanan po yung kanyang Oo. manubela. Kasi po, during their time po, actually po, nung panahon po nila, tayo po kasi under po ng Japanese, ng Spanish and ng Japanese. Sila po Apo. kasi ay nasa left side po ang kanilang mga kalsada. Kaya po yung kanilang pong steering wheel ay originally po nasa right side. Oo. Pero po under ni Pangulong Osmeña, siya po ay nagtanukala po na executive number 34 na ang gagawin pong right side na po ang ating kalsada. Kaya po lahat po ng steering wheel ng mga sasakyan ay nilipat na po from right side to left side. And maliban lamang po dito kay Pangulong Rojas dahil ginamit niya po ito sa akin during his inauguration po ng kanyang po pagka-presidente. Kaya po nanatili po na originally nasa right side po yung kanyang steering wheel. Pero the rest po ay nasa left side na. Oo. So yung driver niya nahirapan siguro sir. Pero feeling ko hindi naman, nung time po na yun, medyo Oo. sanay pa naman po sila na nasa right side yung kanilang po sabagay. steering wheel. Ayan. So yun guys, makikita ninyo nasa right side yung kanyang steering wheel. Oh. Tapos yung loob, ang ganda, no? Parang naka-leather na rin talaga siya, no? Yes po. Ang ganda. Actually, ngayon lang ako nakakita ng ganito, no? Ganitong mga sasakyan talaga, no? Eto, sir. Ito po. Ito naman po ang ginamit po ng ating Pangulong Elpidio Quirino, ang 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine. Ayan po. So ito po ay meron po siyang partition or window partition po sa loob. So kung kailangan niyo po ng privacy, ay i-roll up niyo lamang po ito at makapag-usap po sila nung kanya pong kausap sa loob po ng wala pong kahit na anong Oo. inalabas. Ayan po. And meron din po siyang support system sa kanya pong brake na hindi niya po kailangang diinan yung kanya pong brake para tumigil po ang sasakyan. Kahit sobrang gentle lamang po nito ay mag-brake po yung kanya pong sasakyan. Ay, ganun. Yes po. Ito po ay power assisted disc brakes po. Yun pa rin, ang laki pa rin talaga niya, ng haba, no? Yes po. Mahahawa po ang kanilang mga... So guys, ayan, no, para ma-visualize nyo lang guys, yan. Ayan ang itsura namin dito ni sir. Ngayon, ito yung sasakyan. Kung gaano siya kahaba. So, mahigit 2 dipam, mga ganun. Ayan ang itsura. Ayan. Hindi lang natin may focus dahil yun, hindi natin malapitan. Pero yan ang itsura dito. Ang ganda ng mga sasakyan pala ng mga unang presidente, no? Talagang, ano siya, ang ganda talaga. Yes. Parang kay Batman. Opo. Parang ganun ang itsura. At mamaya po, makikita po natin sa pong sasakyan po na mukhang Batmobile. Oo. Po, ito naman po yung ginamit po ng ating Pangulong Ramon Magsaysay, ang 1955 Cadillac Series 75-23. Ayan po. So ito po ay ginamit din pong reserve vehicle po hanggang sa unang termino po na ating pong Pangulong Ferdinand Marcos. And ito Opo. pong model na to ay meron din po ang Pangulo po ng China na si Pangulong Chiang Kai-shek po. Ang haba, no? Mas mahaba to, sir. Tingin Yes, ko. mas oo. mahaba po siya. Parang ilan di pa to? Mga 4, 5 di pa to. So guys, ito. Simula doon hanggang doon sa may dulo. Ayan ang haba niya. Tapos yung kanyang mga leather sa loob, ayan, makikita natin. Kulay puti, ano po? Yes po. Parang beige ang pagkakulay niya. Nasakyan ni Ramon Magsaysay, Yes ano? po. Cadillac. Cadillac 75-23. Ganda. Ito po, sir. Next po, ito po ang sasakyan po na ginamit po natin Pangulong Diosdado Macapagal, 1960 sedan, 1960 Cadillac sedan DeVille. Pero hindi niya po ito ginamit talaga dahil meron po siya sarili pong sasakyan na ginagamit niya po. Ito po ay ginamit niya po para po sa mga kanya po mga VIP guest. Opo. So ito po ay pangsundo, panghatid po ng kanya po mga guests. At ito po ay isa po sa mga kilalang brand noon, or mga sasakyan noon, dahil ito po ay na-feature din po sa mga Hollywood films, kagaya po ng James Bond, ng original pong Ghostbusters, and ng Pink Cadillac. Kasi mapapansin nyo rin po, yung kanya po itsura ay medyo futuristic. Opo. And ito po ay mukhang Batmobile po siya. Oo. Ito nga yun. Nakikita Yes ko po. sa mga movie, sir. Opo. Oo.
Yung style Batman siya. Oo, ayan guys, oh. Makikita ninyo, ang ganda, oh. Ayan ang itsura, no? Ano to, kay Makapagal? Yes po, kay Diosdado Macapagal. Diosdado Makapagal. Kay Diosdado Makapagal pala ito. Hanggang doon sa may dulo. May patusok siya, no, sir? Opo. Sa dulo. Mukha po siyang spaceship kapag ano. Tsaka yung madalas po, may mga movies po noon, and mga cartoons po, na yung itsura po na sa kanya ito, ay ginagamit po nila parang spaceship po yung model po niya. Kaya ganun po yung itsura niya. Ang galing. Wala na sigurong ganito ngayon, sir, Wala ano? na po. Wala na, no? Okay, next naman Ang tayo. next po ay ang ginamit po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito po, Opo. 1980 Lincoln Continental Mark VI Signature Series po. So Mm-mm. ito po ay considered po na medyo high-tech po sa panahon po nila. Kasi ito pong sasakyang ito ay meron pong keyless entry. So ibig sabihin, hindi po natin kailangan ng susi para po tayo ay makapasok po sa sasakyan. Kasi kung mapapansin po natin dito po sa ating pong sasakyan, sa pintuan po nito ay meron po mga buttons na ang kailangan lamang po i-input po yung code. Oo. Ayan po, ng ating pong, lalam po ng ating Pangulo Ay, para ito. bumukas po yung ating pong Ayan guys, sasakyan. oh, Yes may po. ano siya, may code pala to. So, may Keyless passcode na, na. no? Yes po. Oo. So, ito rin po ay, meron din po siyang system na nagsasabi or nagpe-predict po ng time of arrival. Oo. Sa panahon po kasi natin ngayon, meron po tayong GPS. So, Opo. meron po tayong maps and meron po tayong Waze. Sa Mm-mm. panahon po nila, ayun po yung meron sila noon. Nape-predict niya kung gaano or anong oras sila darating po doon sa pupuntahan po nila. Oo. So, ibig sabihin dito na ano na talaga, na-develop na talaga Yes, yung ano, no? Yung mismong sasakyan. Unti-unti na po nagiging mas high-tech yung ating po mga sasakyan. Tsaka yung loob niya, sir, oo, harapan yung mga nandito Yes dito, po. no? Harapan. Ayan guys, oh, makikita ninyo. Harapan siya. Dito sa may likod. So, may mga ano siya, may mga kasama siya, mga nakaharap sila, ano po? Opo. Ganda. Next naman po, atin pong ginamit po ng Pangulong Corazon Aquino ang 1986 Mercedes-Benz 500 Cell. Ayun po. So, kung mapapansin mo natin sa kanya, ito po ay mukhang simple. Opo. Kasi mukha na siyang sasakyan talaga natin ngayon eh, parang gano'n. Pero ito po ay bulletproof. Ayun po. Bulletproof? So, dito po sa ating museo, ito po ang kauna-unahan pong sasakyan na bulletproof po. So, meron po siyang 2 inches po na film, protective film po. So yun guys, ito parang ano lang siya, parang sedan ang Yes. itsura niya. Pero ito pala ay bulletproof. Yes, bulletproof na po. Ayun. So may mga special din pala, no, sir? Opo. Hindi lang pala ordinaryong ano to. Ayan, simple lang. Kay Corazon Aquino. Ayun po. Ganda. Ito naman po yung ginamit po ng ating Pangulong Ramos. Opo. Si Fidel V. Ramos, 1986 Mercedes-Benz 500 Cell Guard. So, ito po ay ginamit po ng Vice President po ni Corazon Aquino na si Salvador Laurel po. Ayan. And ito po ay nag-feature po ng mga switchboards. So, meron lang po siya mga button para po sa kanyang lights and sirens po. Opo. So, halos same po siya ng feature po ng kay Pangulong Corazon Aquino at kay Pangulong Ramos. Sa pinagkaiba lamang po nila ay mas manipis lamang po ang protective film po ng kay Pangulong Ramos. So bulletproof na rin pala ito, po. sir, ano? Pero mas manipis lang po yung sakit. Ang galing, ano? So nung araw talaga, in-improve na rin talaga nila yung Opo. mga ganun, no? Mga ganun feature. Yes po. Para sa safety. Yan guys, ang ganda. Ayan po. Dito, sir. Ito ginamit po na ating Pangulong Joseph Estrada. Apo. Ayan. So ito po, 1993 Mercedes-Benz S600. So kung kay Pangulong Corazon Aquino at kay Pangulong Fidel V. Ramos ay mga bulletproof, ito pong kay Pangulong Estrada ay bulletproof po, pero ito rin po ay bomb-proof. Bomb-proof. Ayan. So, yes po. Pero hindi po lahat ng explosives ay kaya niya po i-withstand. Meron lang po mga specific po na explosive na kaya niya pong kayanin. So ito isa sa mga special, ano? Yes po. Bomb-proof na pala siya. Opo. So titigas sa mga kahan nito, sir. Sigurado. And sa loob po niyan, meron pong television, pero dito po sa ating mismo sasakyan, din talaga na po nila. Meron pong television and meron pong telephone. Oo. May telepono na Yes rin. Ang galing. Yan guys, oh. So nakagamit lang po nito si Pangulong Estrada lang. Pangulong Estrada lang. Yes. So yan guys, ang ganda. Simple lang rin pala, sir, ano? Parang Medyo sedan nagiging lang. ano na po siya, same na po siya ng mga sasakyan natin ngayon, yung mga sedan. Hindi katulad ng mga una, no? Yes po. Mas elegante. Opo. Ito kasi mas parang ano lang Simple siya. na po yung Simple na design lang. niya. Pero yung pagdating naman po sa mga features, mas advanced po siya and mas ano po siya sa gamitin. Next po, and
ito po yung pinakahuli na Apo. sasakyan po na meron po tayong pangulo. Ito po ay yung sasakyan po na ginamit po ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Opo. Ang 1993 Mercedes-Benz S600 Limousine V140. So, Opo. ito po ay bulletproof, bomb-proof, and meron po siyang support system sa kanya pong gulong na kahit po maflatan yung kanya pong gulong ay patuloy po rin po siyang tatakbo. Oh, wow. So, hindi po siya Galing. titigil or hindi po masisira yung kanyang gulong. Pero Ang galing, patuloy no? po siyang tatakbo pa rin po. Puro mga Mercedes na pala, Yes ano, po. sir? Tsaka mahaba siya kumpara Opo. doon sa mga ano. Ito po kasi ay limousine, kaya mas mahaba po yung kay Pangulong Arroyo compared po kila Pangulong Corazon, kay Ramos, at kay Pangulong Estrada. Limousine pala siya, sir. Opo. So, And yun, sa loob guys. po nito, meron po siyang mini fridge. Mini, ano pa? Fridge po. May ano na rin. Mini fridge na Tsaka rin. meron din po siyang VHS player sa loob din po. Ang dami na rin pala mga feature, no, sir? Opo. Nag-upgrade na po sila. So, mapapansin niyo po, wala po dito yung kay Pangulong Noynoy Aquino tsaka kay Pangulong Duterte kasi po ang mga sasakyan po nila ay mga personal po nilang mga sasakyan. So, Okay. nasa discretion po ng family Aquino tsaka ng Duterte if i-donate po nila ang kanilang po mga sasakyan dito po sa ating museum. So, sa kanila lang po Yes yung wala po. So, dito. currently po, ang mga sasakyan po nila ay nasa mga kanya-kanya pa pong pamilya. Pamilya nila, Yes, oo. So, ito naman po, hindi na po sila para po sa mga pangulo. Ito po ay para po sa mga historical figures na lamang po. Or mga historical po na mga sasakyan. Kagaya Apa. po ito, Rolls-Royce po. Rolls-Royce. Yes. Oo. Ang ganda. Ang 1960 Rolls-Royce Phantom 5. Ito po ay ginamit po ng First Lady Imelda Marcos po. Okay. Yes po. Kay, ano po pala? Pero ito po ay First wala lady. pong libreng payong. Wala akong payong, ano? Yes po. Wala po siyang libreng payong. Kasi malumabas ata ngayon, may payong na eh. Ayun po. Yan guys, oh. Rolls-Royce. Nasa magkano kaya ito, sir? Yung mga ganito? Million na po. Mga around siguro po mga, hindi ko na po sure kung ano exact, but millions po yung Millions kanya. talaga, Yes no? po. Ayan. So ito po ay ginamit din po na ibang mga personalidad kagaya po ni Queen Elizabeth and po the second Oo. Ayun pala yung mga nakasakay and ni dito. John Lennon po ng Beatles. Ang dami na rin pala mga nakasakay dito, mga ano, sir, no? Mga importanteng tao, Opo. no? So yun, guys. And meron po siyang compartment po para sa kanya po mga cocktails, mga kanyang mga inumin sa likod. Sakyan ni Imelda Marcos. Yes po. And ito po naman, ang karawahe po ni Apasible or ni Leon Apasible. So si Apa. Leon Apasible po ay isa po siyang lawyer. Apa. Ayun po, nanggaling po sa Taal, Batangas. Isa rin po siya sa mga signatory po ng 1899 Constitution po nung tinatagpo ang Malolos Congress. Ayan. And noon po, ang mga kalesa po ay registered sila. So, ibig sabihin, ang mga kalesa po noon ay meron din po mga plate number. Okay. Ayan. So, hindi lang po yung mga sasakyan, kundi pati mga karwahe po noon ay meron po mga din. Black. Tsaka sir, ano na siya, no? Talagang lumang-luma na talaga siya tignan, sir. Oh. Saan galing to, sir? Sa Malolos? Sa, ano po, sa Taal. Sa Taal. Yes po. Kasi si Lena Pasible po ay from Taal, Batangas po. So yun, guys, oh. Karwahe. Apasible. Ayan. Ito po, sir. Ito naman po ang sasakyan po na ginamit po ng Pangulong Ramon Magsaysay. Pero hindi pa po siya Pangulo noon. Siya po ay Secretary po ng Defense po, ng National Defense po ng ating bansa, under po ni Pangulong Elpidio Quirino. Oo. Ayan po. So ito po yung kanya pong ginagamit pong sasakyan noon. Pero ito po ay binigay po niya kay Douglas MacArthur. Ayan, after po niya gamitin. So ito na, pang ano na to, during World War na to eh, no? Yes po. Oo. Ayan guys, oh. Jeepney Magsaysay. And ginamit rin po yan noon po bilang transportation po ng mga sundalong Amerikano. Okay, oo. So ganito pala yung dati itsura, no? Medyo maliit lang pala siya, sir, no? Opo. Ayan ang itsura niya, medyo maliit lang. Ayan. So yun yung mga makikita natin dito sa may loob. Meron pa ba dito, sir? Iikot nyo pa wala kami? na pala. Wala na. Saan pa tayo, sir? Doon na po sa Kabila. Okay, sige. So guys, yun, pupunta lang kami doon sa may kabila. Ano pong meron doon, sir? Ano po siya? Special gallery exhibit po siya para po kay Carlos P. Romulo. Okay, Carlos P. Romulo. So yun yung mga makikita natin dito, guys. Ayan. Makikita natin dito yung sasakyan ni Emilio Aguinaldo. Tapos dito yung daanan, papunta doon sa may kabila.
Eto sir, ito na ipapasok. So ito po yung gallery po, special gallery po ni Carlos P. Romulo. Ayan po. Okay Siya po po. kasi ay nag-serve as the secretary po ng United Nations General Assembly po. Ayan. So siya po yung kauna-unahang Pilipino and Asiano po na naging secretary po ng UN ng General Assembly po nila. Ayan. So dito po sa ating pong gallery, makikita po natin yung mga parangal po na binigay po kay Carlos P. Romulo po. Okay. Bilang isa po sa mga nagtatagpo ng diplomacy ng Pilipinas sa iba po mga bansa. Ayan. So makikita po natin dito yung kanya po mga medals and yung mga awards po na binigay po sa kanya. Ito po yung ginamit niya pong uniform po no kanya pong siya po ay nag-serve pa as general din po ng ating pong bansa. Ayan. Galing So ano? ito pong dito po, makikita po natin yung painting po na replica po ng painting na ginawa po ni ng ating po national artist na si Fernando Amorsolo. Ayan. Ito So ito po ay replica na lamang. Oo. Yes po. So meron din palang sa kanya si ano, no? Si Amorsolo. Amorsolo. Yes. So ito po makikita po natin dito yung mga kanya po mga medals and yung mga ginamit niya po mga gamit. Ito po dito po sa taas makikita po natin yung kanya pong pamilya. Okay. So bali ito sir, itong gallery ito in additional na lang po ito Yes dito, po. no? Pag dito po ay mga special exhibits po. So hindi po sila magiging permanent pero habang dito po sila nakalagay lang po yung mga Oo. So yun guys, ayun makikita natin pala dito rin. So makikita po natin dito yung iba't iba po mga medals kagaya po nitong medal po from the US po. Okay. Ito naman po ay yung siya po ay binigyan po ng parangal bilang national artist po for literature. Man, yan po. So ang dami pala sa kanyang Yes. ginawad sir, ano? Oh. Especially po ibang bansa dahil nga po siya po ay nag-serve po sa UN. So Opo. marami po siyang natulungang iba't iba po mga bansa. Ito po ay from Korea. Opo. Ayan po. Ito naman from Korea. Yes po. Ayan, ito naman po ay bigay po sa kanya ng Saudi. Ito po. Ayan. Saudi. Yes po. Ito po ay bigay po nung ito po ay bigay po ng Thailand. Ito po sa Indonesia po galing. And ito po ay binigay po ng UN po mismo, ang United Nations 1981 Peace Medal po. Ayan. So yun sir, silver, mga ganun. Yes po, silver po. Silver. Ayun. And ito po yung kanya po, ito po yung pinaka importante po nating artifacts po dito. Ito po ang passport po na ginamit po ng ating Carlos P. Romulo, ang diplomatic passport niya po. Ayan. So sa loob po niya, makikita po natin yung mga bansa po na kanya pong pinuntahan. Oo. Grabe sir, no? Luma na, no? Yes po. Tsaka ang daming butas. Opo. Sobrang dami, mabubuksan niyo po yan, sobrang dami niyo pong bansa talaga. Oo. And dito po, ito po yung mga photo wall po na nag-dedicate po sa kanya, kagaya po nung ni Pangulong Marcos. And so may mga kilala po tayong personalities po dyan na nabigyan po sa kanya po ng mga dedications. Oo. Ang dami rin pala niya mga nagawa sir, ano? Yes po. Hindi lamang po sa ating bansa, kundi po sa iba't iba rin po mga bansa po sa around the world po. So yun guys, yun pala yung mga makikita natin dito, no? Sir, bali yung mga gustong pumunta dito, sir, kailan po kayo open? So bukas ang Presidential Car Museum every Tuesdays hanggang Sundays, 9 o'clock hanggang 4 p.m. So wala naman po tayong bayad, so libre lamang dito, so punta lang kayo. Okay, maraming salamat po Sir Chris sa mga information na binigay niyo po sa amin. Salamat po. Thank you po. Okay guys, balita po sa tayo dito, no, sa Presidential Car Museum kung saan nakita natin yung mga sasakyan ng ating mga dating presidente. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Ayan guys, meron daw bagyo ngayon kaya ang lakas. Ayan, hindi tayo makalabas. So, bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places.
city.